nag-aaral po ako nung i-share ko ngayon, no, nung i-share ko po ngayon, dinala ko ng Panginoon sa Jeremiah 23 verse 3. So, mamaya na po natin basahin. No? Diyan po, isinugo ng Panginoon si Propeta Jeremias para ipangaral, no, yung tinatawag na pag-asang darating. No? So bakit kaya ipinangaral yung pag-asang darating? No? Kasi po nung unang panahon, no, may mga leaders, no, na ang ginawa nila doon sa mga tao or sa mga believer na naniniwala sa Panginoon at naniniwala rin sa kanila ay pinabayaan po. No? So dumating yung time na ang mga Israelites ay nagkawatak-watak. No? Ibig sabihin nagkahiwa-hiwalay. So napadpad kung saan. No? And then sinabi po dito, no, sa Jeremiah 23 verse 3, sabi po ng Panginoon, sabi ng Diyos, ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. No? Sige po, pray po tayo. Father in heaven, maraming salamat po sa isang pribilehiyo na kami, Panginoon, ay isa sa mga napili at tinawag mo. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na araw-araw naming nararanasan. And God, tulungan mo kami na mas lumalim pa at mas umigting pa ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Nawa na mas maintindihan namin ang iyong mensahe ngayong umagang ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So sabi po, ang Diyos na ang magtitipon. No? So siya na yung gagawa ng way, no, para magkasama-sama. May naalala akong nagtanong, okay lang po ba na nasa bahay na lang ako? Hindi na ako pupunta ng church para makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. So, in Old Testament, no, in-emphasize po ng Panginoon kung gaano niya pinapahalagahan yung tinatawag na gathering, no, o yung pagtitipon. No. Nung niligtas ang mga Israelites, no, isinugo niya si Moses, no, para i-gather ang mga Israelites para iligtas. So, mahalaga po sa Diyos yung tinatawag na pagsasama-sama. Ayan po, pagsasama-sama. So, yun po ay pasok naman po siguro sa ating tema, no, na ngayong month. Ano po ba yung theme natin ngayong month? Growing your own cell group. No? So, ang ating pong title ngayon is Tinipon para Magtipon. Ayan. So, gathering in God's name is fulfilling God's plan. Ang pagtitipon sa pangalan ng Diyos ay pagtupad sa plano ng Diyos. So, ito palang pagtitipon-tipon natin, no, ng mga follower of Christ, plano pala ng Diyos to. Ano po? At pagplano po ba ng Diyos, dapat po ba nating pahalagahan? Amen. Kung ano po ba ang mahalaga sa Diyos, dapat po ba nating pahalagahan? Amen. So, importante po ang tinatawag na pagtitipon-tipon. Amen. And sa isang buong linggo, dalawa po ang pagkakataon na tayo'y magkakatipon-tipon. Ngayon po, Sunday service, and yung pangalawa po is yung ating tinatawag na cell group. Ano po? Sino yung masipag umatan sa cell group?
So, buti na lang merong dalawa na masipag umattend ng cell group. Maraming salamat po sa dalawang masipag umattend ng cell group. So, dapat po binibigyan natin ng importansya yung tinatawag na pagdalo sa gawain ng Panginoon. Dahil kung gusto po natin na makapasok doon sa tinatawag na presensya ng Diyos, at kung gusto po natin makamit yung tinatawag na pabor ng Diyos, pahalagahan po natin ang kanyang gawain. Dahil sinabi po, dalawa or tatlo or higit pa na magkakatipon-tipon sa aking pangalan ay nasa gitna ako. So yun po ang sabi ng ating Panginoon. So kung ang cell group po natin ay si Jesus, si Lord ang bida, ibig sabihin andoon siya. And dapat hindi natin pinapalagpas yung pagkakataon na yun. Maraming salamat at may cell host. At least, merong hindi absent. And sabi po sa Hebrews 10, verse 25, puro po tayo verse. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Huwag kakaligtaan, kagaya ng ginagawa ng iba. Huwag kang papahawa doon sa mga taong onti lang yung kayang ibigay para sa Panginoon. Kamusta po ang ating buhay espiritual? Kamusta po ang ating cell group na tinatawag? O yung Bible study? Uso po ba ang Bible sa inyong cell group? Dati Bible lang. Ngayon nadugtungan, Bible app. At least itinataas, ang Biblia. So, kailangan po, tinuturuan natin yung sarili natin na palaging bumangon para sa gawain ng Panginoon. At kanina, challenging siya. Kasi malamig, maulan, masarap sa kama. Pero ang challenging po sa akin is yung pagtulog. Yun po yung hindi ko nagagawa. Yung pagising, hindi po siya challenge. Yung pagtulog. So, may usapan kami ng aking cell member kanina. Sabi, Kuya, tuloy po ba ang simba? Sabi ko, pambihira ka naman. Sabi ko, ambon lang yan. Hindi pa umuulan ng apoy, hindi pa bumubuka yung lupa. Para hindi tayo magsama-sama. At andito po siya ngayon. Salamat sa Panginoon. Yung pala nanigurado lang siya. Kasi nasanay siya sa galawan ng mundo. Pag malakas ang ulan, nagka-cancel. Nagsususpend ng mga klase, ng trabaho. Pero sa gawain ng Panginoon, kailan lang tayo hindi magtitipon-tipon? Pag umuulan na ng apoy at bumubuka ang lupa. So, dun lang po, suspended ang ating pagsasama-sama.
Tinipon tayo ng Diyos para sa kanyang plano ng pagkakaisa. Ibig sabihin, plano pala ng Lord na tayo nagkakaisa. Napaisip ako, bakit kaya may mga cell group na parang sila-sila lang yung pwedeng mag-usap? Nakita niyo na po ba yun? May naka-experience na ng ganun dito sa simbahan natin? Wala po, no? Wala akong kausap, no? So wala po, no? Salamat sa Diyos, wala sa atin nun. Pero marami po ako nakita na parang ganun po yung naging sistema. And ito po yung nangyari nung time na nagkawatak-watak yung mga follower of Christ. Kaya nga may propeta Jeremias na ginamit ang Panginoon para sabihin kung ano yung darating na pag-asa. Why? Kasi hindi espiritu ng Diyos ang pagbubuklod-buklod o pagkakahiwa-hiwalay. Ayaw ng Panginoon na ang mga anak niya ay nagkakahiwa-hiwalay. Maging kahit na sinong magulang, ayaw na ang mga anak nila ay nagkakahiwa-hiwalay. And sabi po sa Colossians 3:16, ayan po, sige nga po, makikibasa po. Amen. Masaya po ba umattend sa cell group? Amen. Nung ako po ay unang napasok sa tinatawag na cell group, ang leader ko po ay si Pastora Kim. Ako po ay first year high school. Nung naging leader ko po si Pastora Kim sa tinatawag na cell group. And sa cell group, pwede mong sabihin kung paano mo naintindihan yung salita ng Diyos na napakinggan mo, na nabasa mo. Ganun po ba sa cell group natin? Amen. Sa cell group, pwede kang humingi ng tulong para mas maintindihan mo pa kung ano yung hindi natin maunawaan na ating nabasa sa Biblia. Ganun po ba sa ating cell group? Amen. Sa cell group po ba natin, nagkakantahan tayo? Amen. Sa cell group po ba natin, nagtatawanan rin? Amen. So bakit kaya, konti lang tayo sa cell group natin? Kung masaya naman pala at kapaki-pakinabang yung nangyayari sa cell group natin, bakit ang onti lang natin? Turuan po natin yung sarili natin na bigyan ng dangal yung ating pangalan. Para po tayo ay pakinggan ng ibang mga tao. And sorry po, sobrang tingkad ng aking damit, para hindi kayo antokin kasi malamig ngayon. So, pahalagahan po natin yung salita ni Kristo. Panghawakan natin, isabuhay natin.
gampanan natin kung ano ang inuutos o sinabi sa atin ng Diyos. No? At nang dahil dyan, sa pagyakap mo sa salita ng Diyos, magiging kapaki-pakinabang ka. No? Sa cell group, may tinatawag na training. Para in the future, ikaw naman yung magli-lead. Tama po ba? Parang walang training sa cell group nyo ah. Ibang church yata ito napasukan ko ah. Ang pagkakaisa ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kanyang mga tao. Kapag tayo ay nagsama-sama, tayo ay nasa kalooban ng Diyos. So ibig sabihin pala, pag nagsasama-sama tayo, pasok tayo doon sa will of God na tinatawag. So ano na ngayon yung tawag sa nag-a-isolate? Meron pong SARS. So ibig sabihin, wala ang pagpapala, wala ang kalooban ng Diyos doon sa nag-a-isolate. No? Na pwede po ba akong maligtas nang andito lang ako sa bahay? Nang hindi ako umaten sa church, hindi ako umaten ng cell group. No? Ibig po sabihin, hindi natin pinapahalagahan kung ano yung plano ng Panginoon na pagsamasamahin ang kanyang mga anak at pagkaisa-isahin. Togetherness is a part of God's plan for His people. When we get together, we are in God's will. And sabi po sa Ephesians 4, verse 3 to 6, yan, sige, kayo muna ulit. 1, 2, 3, go! Amen. Kung tayo po ay talagang nagpapasakop sa ating Ama na nasa langit, hindi po mahirap ang tinatawag na unity o pagkakaisa. Amen po. So, pero ang tao hindi perfect. Kaya po sinabi, sikapin ninyo. Ibig sabihin, hindi madali. No? Why? May kanya-kanya tayong utak. May kanya-kanyang suggestion, komento, pagkaunawa. Iba-iba yung way ng pagpapalaki sa atin. And hindi lahat sa atin, bata pa lang, tinanggap na ang kaligtasan. Walang ganon. Sinabi po dyan na sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. And ito po ay sobrang madiin, no, na salita na dapat natin binabantayan yung ating mga sarili. Bakit po? Sino ka na pag nagkaroon ka ng problema? Ikaw pa rin ba yung binago ng Panginoon?
Sino ka na pag nasaktan ka na? Ikaw pa rin ba yung binago ng Panginoon? Sino ka na pag nagulat ka? Ikaw pa rin ba yung binago ng Panginoon? Sino ka kapag ka masaya ka na? Sino ka pag nag-iisa ka na? Kaya po sinabi na sikapin. Ibig po sabihin, hindi madali. Dahil pagsusumikapan mo. Walang taong natulog, paggising niya, doon na siya sa pangarap niya. Kailangan niyang dumaan sa proseso. Kailangan niyang mag-aral para maabot yung pangarap niya. So, ibig sabihin, dadaan tayo sa matinding proseso para doon sa tinatawag na pakikiisa. Andiyan po ang pagdidisiplina. Kamusta ka pag dinidisiplina ka? At dalawa po, ang uri ng pagdidisiplina, 3 pala siya. Pagdidisiplina ng Diyos, pagdidisiplina ng kapwa-tao mo, o pasok po dyan ang ating mga pastor, leaders, magulang, and pagdidisiplina po sa ating sarili. Mahirap po ang madisiplina, masakit ang tinatawag na disiplina. Kahit ikaw mismo, sa sarili mo, disiplinahin mo yung sarili mo, dadaan ka sa matinding pagtitiis. At ito po yung ginawa ko nung mga nakaraan. Lord, turuan mo nga ako na disiplinahin yung sarili ko. Masakit po kasi na magsalita sa ibang tao kung hindi nakikita sa'yo. And tinry ko po yung tinatawag na pagdadiet. Mahirap po pala. So binago ko, hindi ko nagawa yung diet, binago ko. Lord, hindi ako pang gantong level. Hindi siya biblical. Inibig ako yung tawag, ginawa kong fasting. So nag-fasting po ako. And tumagal po siya ng 2 buwan. And sa fasting po, of course sa diet, babantayan mo lang yung sarili mo. Doon sa kinakain mo. Sa pwede mong kainin, kung anong pumapasok o pinapasok natin sa katawan natin. Pero pag fasting po, binabantayan mo yung sarili mo. Doon sa mga inihahain na masasarap. And tuturuan mo yung sarili mo na manalangin. At magpalalim sa Panginoon. So, yun po, yun naging effective sa akin, na uri ng pagdidisiplina sa sarili. Hindi ko kinaya yung diet, so nag-shift ako ng fasting. And then, na-enjoy ko po. Sa loob po ang ginawa ko pong fasting ay sa loob ng 1 week, gabi lang, pwedeng kumain, pwedeng mag-rice, pero light lang. So, na-enjoy ko po yung proseso na yon hanggang sa naihanda na po ako. After ng fasting, or ang nakuha ko na yung tugon ng Panginoon doon sa aking ipinapanalangin sa Kanya, Lord, it's time. I'm ready. Magda-diet ako. So diet na. Hindi ko kinaya nung una eh. Pero hindi ko siya tinakbuhan.
Inawat ko lang muna yung sarili ko. Hindi kita kaya, mamaya ka na. So, ngayon po, nag-ship ako sa diet. And ang ginagawa ko po na pagda-diet is, if ngayong araw, kakain ako ng full meal, may breakfast, may lunch, may dinner, sa susunod na araw po, wala po lahat. So, wala kang kakainin. And sa susunod na araw, isang beses lang po na meal yung kakainin mo. Preparation para sa full meal ulit. No? So, 3. So nakita ko po, ang bilis ng proseso nung pagbabawas ng timbang. Kasi inuna ko po na humingi ng tulong sa Panginoon. And kung may mga bagay tayo na sa tingin natin, hindi pa tayo ready, turuan po natin yung sarili natin na lumuhod at kausapin ng Panginoon. Masakit bilang isang cell leader na may nakikitang potential sa'yo at handa ka ng isugo, pero tatanggihan mo. Dahil sa salitang, hindi pa ako ready. And walang tinawag ang Panginoon na handa. Actually, lahat ng tinawag, ginamit ng Panginoon, kung mababasa natin ang Bible, merong tinatawag na may masasabi ka pa rin doon sa tao na yon. Si Moses ay, ano si Moses? Bakit siya may aaron? Hirap siya salita. So kahit po hindi ka ready, ang hinihintay po ng Panginoon is yung maging bukas ang puso mo para doon sa tinatawag na katawan ni Kristo. When we gather in God's name, nare-representa po natin katawan ni Kristo. Ang pagiging sama-sama bilang mga tagasunod ni Kristo ay nagpoprotekta at sumasalamin para sa katawan ni Kristo. No? Kapag po tayo ay nagsisell group at nakikita iyon ng mga kapitbahay, naiintriga sila eh. Minsan yung host tinatanong, ano bang ginagawa niyo dun sa ano? Hindi, kami, nagba-Bible study kami, nag-aaral kami ng Word of God. So, masaya pala dyan, isali mo nga ako. May naranasan na po ba tayong ganon sa mga nagsisell host? Wala. So, kailangan may danasin tayo. Ipanalangin natin yan. So, importante po na magkaroon ng impact yung tinatawag na ating pagsasama-sama. No? Kasi po, grupo na tayo. And pag grupo, mas malaki yung naggagawang impact pagdating doon sa lugar kung saan nagaganap ang ating pag-share ng Word of God. No? Bawat cell group po na nandito ngayon, isama niyo po sa pagpaplano at panalangin na magkaroon ng impact yung ating cell group doon sa lugar na pinaggaganapan. Huwag po tayong maging masaya na tayo-tayo na lang. Hindi lang kayo yung pinili. Marami ring pinili.
At maraming pinipili ang Diyos. Pero syempre, bilang katawan, kailangan nating kumilos. Kailangan nating abutin. Kailangan nating alagaan. Itong mga taong ito. Kahalagahan ng pagtitipon-tipon sa ngalan ng Diyos. Yan. Una po, ito ay nagbibigay kapangyarihan. So, pag nagsisell group po kami, or nung nagsisell group po kami dati, hindi ko alam, nagtataka ako, no? Bakit sa tuwing pinagpipray kaya yung may sakit, gumagaling? Naranasan ko po kasi na dalawin din, no? Ito na po yung pangalawang cell leader ko, which is si Pastor Robert. At masipag po siya magbahay-bahay, no, o magbisita. Pag nalaman niya na ang isa sa mga kabataan, siya po kasi yung youth pastor noon, nung panahon namin, masipag po siya dumalaw, no, kapag nabalitaan niya na isa doon sa kabataan na hinahawakan niya ay may sakit. May sakit, may birthday, yan. Masipag po siya bumisita. And then one time, ako naman yung nagkasakit. Dinalaw ako, nila Pastor Robert. First time po yun na naranasan ko sa buong buhay ko. Nadalawin ako sa bahay namin para ipanalangin. Siguro kasi pastor yung mga magulang ko, no? So, kaya yung iba medyo ilag. And then, first time ko po naranasan yung dalawin, ipanalangin nung may sakit ako. So, nag-pray kami. Sobrang lang nung prayer niya, hindi naman malalim, no? Yung prayer na maiintindihan mo, yung prayer na mauunawaan mo bilang isang kabataan. Ang sabi lang niya, Panginoon, sa iyong pangalan, tinatanggap namin ang kagalingan. Ganun lang. And nagtataka po ako, sabi ko, ang ikli lang niya mag-pray. Ang ikli lang niya mag-pray. Pero gumaling po ako. Of course, hindi agad-agad. Pero gumaling din po nung araw na yon. And then doon po ako nag-start na magkaroon ng excitement na humawak rin ng cell group. Why? Kasi dahil sa'yo, maiwawaksin ng Panginoon kung gaano siya kakapangyarihan. Isang maganda at matibay na desisyon lang na, Lord, it's time. Kahit hindi ako ready, susunod ako sa iyo, magpapagamit ako sa iyo. Hindi ko alam kung anong haharapin ko, pero willing po ako. Yun lang ang hinihintay sa atin ng Panginoon. Na maging bukas yung puso natin para paglingkuran siya at maglingkod sa tao. And hindi porket cell leader ay siya na ang taga-utos. Dapat nakikita po natin sa mga cell leader na mas sila ang naglilingkod. Pangalawa po, na ihahanda tayo para maging kagamit-gamit. No? So, ito po ang kahalagahan ng pagtitipon-tipon. No? Na ihahanda tayo para maging kagamit-gamit. No? Ito po yung sinasabi ko kanina. No?
yung kagandahan ng cell group o ng Bible study. Pwede kang magsalita. Pwede kang magtanong. Pwede mong agad-agad ibigay yung insight mo. Pwedeng agad-agad magtanong ka kung hindi mo naunawaan. Ganun po talaga siya nakadisenyo. Why? Para sa susunod, ikaw naman. Maging ready ka naman. Para ikaw naman yung mag-gather sa mga tao. And last po, nagpapalago sa atin. Yan. Dahil sa kasiyahan na nagagawa ng tinatawag na cell group, na-enjoy natin. Yung tayo naman yung bumubuklat ng Biblia at nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung dating akala natin na ang Biblia kapag naka-display sa loob ng tahanan ay ligtas yung bahay, naiintindihan natin na hindi po pala display ang Biblia. Binubuklat po pala siya at isinasabuhay. Amen po. So, shout out dun sa mga magaganda yung Bible na naka-display sa bahay. No? Gamitin naman po natin. No? Gagastos tayo ng mahal sa Biblia, pero hindi natin magawang buklatin para sa ating kaligtasan. Ano po? So, importante po yung tinatawag na paglago. Spiritual. Why? Ito po yung magiging bala natin or cash natin kapag may nire-request tayo sa Panginoon. No? Yung paglago ng pananampalataya or yung tinatawag na pananampalataya natin ang magiging susi para tugunin ng Panginoon yung request mo. Sinlaki ba ng pananampalataya mo yung hinihingi mo sa Panginoon? So, importante po yung tinatawag na paglago. At sa tinatawag po na paglago, kasama po ang pagtitiis. Dahil ang pagtitiis po ay parte ng disiplina. Kung hindi tayo magkakasama, bukas tayo sa mga pag-atake ng kalungkutan, pagdududa, at kawalan ng paniniwala. So sobrang importante po pala ng tinatawag na pagsasama-sama. Dito po sa pagsasama-sama ay nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Hindi po yung nagpapalakasan na mas malakas ako sa iyo. Hindi po ganon. Ibig sabihin ay nag-encourage tayo sa bawat isa. No? Kapag ang ating kapatid ay nakita natin ng napanghihinaan ng loob, napapanghinaan ng loob. And sabi, may benepisyo. Ang tinatawag na pagsasama-sama sa ngalan ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng matalinong payo. So, isa sa benepisyo sa pag-attend natin sa mga gatherings na ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon is nagkakaroon tayo ng matalinong payo. Ayon sa Kawikaan 15 verse 22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Amen po.
Sa cell group nyo ba may tinatawag na planning? Parang wala, no? So kailangan po, may pagpaplano tayo sa ating cell groups. Gumagawa tayo ng strategy. Paano kaya tayo makakapagbigay ng impact dito sa ating community? Paano kaya tayo dadami? And bawat po cell members, iba-iba po ang pinagdadaanan bawat araw. May season na malakas siya, may season naman na parang nanghihina, nanlulupaypay, tinatamad. Minsan dahil sa suliranin, pangangailangan, ano pa, katamaran. Ang katamaran po, sobrang hirap kalaban. Kapag ikaw tinamad, pakiramdam mo, ang dami ng masakit sa'yo. Pag ikaw tinamad, akala mo, ang dami mong problema. Tama po? So malinaw sa akin na lahat tayo nakaranas ng pagtutuwid ng Diyos. So, ganun po, no? Yung mga dahilan, no? And ikaw, na cell leader, or mga cell member rin, no? Dapat i-encourage natin. Itong kasama natin na nanghihina. Of course, kailangan nagpapalalim din tayo sa salita ng Panginoon. No? Dahil ang salita ng Panginoon ay mabisang kaaliwan sa mga nababagabag na damdamin. And pangalawa po, kaalaman sa salita ng Diyos. 2 Corinthians 13, verse 4 to 3, verse 3 to 4. Anong sabi po dyan? Meron ba tayo niyan? Wala? Nasaan na yun? 2 Corinthians. Meron na? Anong sabi? 1, 2, 3, go! So, kaalaman sa salita ng Diyos. Ano po? Ibig po sabihin ng kaalaman sa salita ng Diyos, yung naranasan. Naranasan mo. No? Hindi mo lang siya bastang narinig kung hindi naranasan mo. Kaya magiging able ka na magbigay ng payo doon sa mga troubled person, sa mga nasasaktan na tao, kasi naranasan mo rin i-comfort ng Panginoon. And dapat sa cell group pa lang, nararanasan at naipaparanas na natin ito sa isa't isa. Sunod po ay spiritual refreshment. Yan. So, sabi sa awit, chapter 1, verse 3, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Dapat po sa cell group natin, o yung time na tayo nagkakatipon-tipon,
may tinatawag na spiritual refreshment. Ano po? No, pagbalik ng apoy. And pansinin niyo po, yung mga tao, no, na nakarinig sa salita ng Diyos at niyakap nila ito, muli, sila yung grabe maglingkod. Sila yung grabe sumunod. And kung ano man yung ginagawa nila, pinagpapala sila doon. Kailangan po ibalik natin yung apoy, no? Or yung excitement sa pagsiservisyo sa Panginoon, no? Doon sa mga tao na nangihina. Kailangan sa cell group natin may ganon. Hindi yung kagaya sa bubble gang. Ipanalangin natin si kapatid na ganito kasi siya ay pinalaya sa bahay. Ay oo sister, kasi ang balita ko, nag-away sila nung asawa niya. So hindi po healthy para sa spiritual natin. Kung ganun po tayo sa cell group natin. Kailangan nabubuhayan. No? Nabubuhayan yung mga taong nangihina. Why? Kasi ikaw na leader, ang bitbit mo, Word of God. And ang Word of God, ang nagbibigay buhay sa mga patay. And last po, powerful prayer. So pag nagsasama-sama pala tayo, matindi pala, no? Yung nagagawa ng ating sama-samang pananalangin. No? Mas mabilis yung tugon ng Diyos. No? Sabi sa Matthew 18 verse 20, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them." So pagka po tayo'y nagkakatipon-tipon, at ang pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos, andun siya sa gitna natin. So hindi mo na i-request sa cell group mo, sa prayer mo, na Lord, gusto kong makapasok sa presensya mo. Why? Kasi shoot ka na, andun ka na. Kasama mo na si Lord, si Jesus. Kaya po pahalagahan natin, no, yung ating pagtitipon-tipon. Of course, Sunday service, and then our cell groups. Why? Sobrang importante sa Diyos na tipunin ang kanyang mga anak. Kapag tayo ay nagtitipon o nagsasama-sama, tayo ay nagpapatibay, nagpapalakas, nagre-refresh, nagpapabuhay ng pananampalataya. And ito po yung sinasabi sa Bible, nakilusan mo ang iyong pananampalataya. Palakihin mo, palaguin mo ang iyong pananampalataya. Mas madali po sumunod kapag naiintindihan natin o nauunawaan natin kung ano ang dapat nating gawin. And sa cell group po, nag-uumpisa yun. Sa pagtitipon po, nag-uumpisa na maintindihan natin yung salita ng Diyos. At sa cell group po, o sa tinatawag na pagtitipon-tipon, natin unang mararanasan yung tinatawag na pag-ibig ng Panginoon. Na kahit hindi mo siya piliin, pinili ka na niya.
dahil mahal ka niya. At hindi aksidente na tayo ay nakikita-kita ngayon dito sa simbahan. Why? Isa tayo doon sa tinawag at pinili ng Panginoon. Kahit sa tingin mo, sobrang gulo ng buhay mo, pinili ka niya. As long as nakakapakinig tayo na salita na nagmumula sa Diyos, masasabi mo na ikaw ay tinawag bilang anak niya. And pwede po bang tayo tayo? Magsama-sama po yung magkaka-cell group. Ma? Pwede na kayo. Sige po, pray po muna tayo. Father in heaven, maraming salamat sa pagkakataon na ma-enjoy namin ang pag-aaral ng salita mo dahil meron kang binigay na magtuturo sa amin, meron kang nilagay na makakasama namin sa pagsaliksik at paglalim ng aming relasyon sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpili sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, wag po tayo malungkot. Wag po tayo malungkot. Gagawin po natin, magsasaya tayo. Ayan. So, pasasalamatan natin yung mga taong nakakasama natin. Ano po, sa cell group. And then, kung i-lead po ng leader ang inyong cell group, no, upang magpasalamat din sa ating pastor and pastora, pwede nyo po silang lapitan kahit may ginagawa po sila. So, sige po. Amen. Intro po muna ako bago tayo magsaya sa ating aawitin. Paki-flash, Rachel. Lahat po ng buhay, lumalago. Pakitanong yung katabi mo kung buhay yan. So kung buhay yan, mag-grow yan. Anything that lives grows. But, let's see. Ang ibig sabihin ng grow, getting rid of old ways. Mag-a-adjust tayo para mag-grow sa spiritual nating buhay. So, ang lumang paraan na hindi nakakalago, tatanggalin na natin at iwawaksi. Lahat ng mga pampalago, pambitamina sa ating spiritual na buhay, ay iwe-welcome natin at dahan-dahan nating i-adapt para tayo ay lumago. Amen? Pakisabi sa katabi mo, buhay ako. Lalago ako. Ito ay sigaw nyo. Lalago tayo! Okay, let's sing! Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Come on, sing it!
Bakit daw? For then the Lord pour out His blessings, life forevermore. For then the Lord commands a blessing. Lahat ng dancer, magsayaw! Forevermore. One more time. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Kanya-kanya koryo. Oh, how good it is when brethren dwell together in you. One more time. Oh, how good it is. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. For then the Lord, pag may unity, may blessing. Pour out His blessing, like forevermore. Thank you, Lord. For then the Lord commands His blessing, like forever. Come on, boys! Oh, how good it is. Kanya-kanya cell group, kanya-kanya koryo. Sa leader. In unity. Oh, lahat ng cell group, may koryo. Oh, how good it is. Oh, may unity, oh. Dwell together. Come on, let's unite in unity. Oh, how good, oh, how good. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. For there the Lord, commands His blessing, like forevermore. For there the Lord commands His blessing, like forevermore. Like forevermore. Mag-vote lahat ng cell group. Hawak-hawak tayo, bawat cell group. Yeah, paki-join po si Joydan. Paki-ampon muna, wala si Angel. Yeah, paki-ampon muna, okay? Sige, I will pray. I will lead the prayer for every cell group. Hallelujah. We pray for the spirit of unity. Holy Spirit, we need you so much. We cannot fake unity, Lord. Kahit magsikap kaming magkaisa, kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi namin kaya magkaisa. Kaya Panginoon, bawat cell group na naghahawak-hawak ng kamay ngayon, let the power of the Holy Spirit pour out and unite each cell group, Lord. We need you, Holy Spirit. And we pray you set every cell group on fire upang makahawa kami ng init sa mga kapitbahay, sa mga kapit communities, Lord, sa aming pamilya. Magsilawak ang aming mga masasakupan dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Let each of us grow, Lord, at mag-adjust sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil kapag kami ay connected at laging nagpapasakop sa banal na Espiritu, automatic ang pagkakaisa. Automatic ang pagpapatawaran sa isa't isa. Automatic ang pangunawa sa isa't isa. At automatic
pagmamahalang may sakripisyo para sa isa't isa. Lord, maluwalhati ka sa bawat cell group. Ikaw ang laging mapag-usapan sa loob ng cell group upang laging may buhay ang cell group, upang laging nagbibigay buhay ang cell group, Lord, at upang makahawa ng buhay para sa ibang namamatayan, Panginoon, ng loob, Panginoon, at pag-asa. Lord, salamat sa revival sa bawat cell group. At sa aming huddle, Lord, ikaw ang patuloy na mahayag, makilala, lalo pa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.